Hello guys, ito na pala yung time na uwi ako ng Pinas. Yes, nakauwi na po ako at nakabalik na nga din ako guys. Kaso nabubulok na itong video sa aking gallery dahil wala nang time mag-edit. So ini-enjoy at ninanamnam natin yung ating bakasyon sa Pinas. So ito na nga yung time na pauwi ako. Ayan, nag-ready na ako dyan. At outfit check, ayan na. At inihanda na rin natin yung ating mga papers para makalusot tayo sa immigration. Charot. At yan, naka-ready na ating bag. And then, see you guys. See you mga kapamilya. Ayan na. So, see you. So, nandito na nga ako sa sasakyan at ihatid na ako ni Sir sa airport. So, kaming dalawa lang dyan at hindi na ako inatid ng aking among babae at mga alaga dahil nasa school sila. So, ayan, naparap ko na pala yung aking bag. So, sa gusto pala magparap, only 2 kg lang po yan, isang bag, 2 kg. So, pinarap ko na, natimbang ko na rin. So, okay na ang lahat at ready na tayo mag-check-in. So finally, ayan na, nandito na ako sa waiting area at with my kabayan. Ayan, at nakapag-check-in na tayo guys, na walang hirap-hirap. So ganun, hindi siya mahigpit dito sa sa Kuwait. Sa pagkakalam ko sa ibang bansa lang yung sobrang higpit, tanggal sapatos, lahat ng mga liquid foods sa bag tinatanggal, yung mga tubig or mga juice. Sa dito hindi na. Tsaka kasi hindi pa tinitimbang yung mga hand carry, ay yung mga backpack, yung mga personal bag, hindi nila tinitimbang yan dito. Only the hand carry, yung natawag na hand carry, yung binibitbit mo sa kamay mo. So yan, nagchika-chika ako dyan kasi kinukwento ko dyan kung mahigpit ba talaga or may yung bang maraming pinagbabawal. Hindi naman. As long na sinunod mo naman yung mga bawal at hindi pwede. For example, kung mga ilang kilo lang yung chocolates mo, dapat hindi more than 10 kilos, tapos wala kang dalang pera na marami, more than 50k yata or 500k, I don't know lang basta ganun, wala naman tayong pera. Diba? Ang ko lang, dala kong pera is 1,000 pesos lang nasa bulsa ko, pang taxi pa uwi. Charot. Ay, yan. At nagchika-chika tayo sa ating kabayan. Para hindi tayo mabagot habang nag-aantay tayo na makalipad. So, hindi nila alam dyan na nagbabadyang problema pag uwi ng Pilipinas. At malalaman nyo sa dulo ng aking video kung ano yun. Hello guys! Dito na tayo ang totoo. Ito na yung tamang labusan pauwi ng Pilipinas. I'm coming home. I'm coming home. Coming home. Hi kayo dun sa likod. Welcome back to my vlog. Hello vlog. I'm excited yung mga nasa likod, yung may mga jowa na nag-aantay. Yes. Talaga nasisilip eh. Yung magkakamag-anak tayo. Oh yeah. Huwag kayong excited. Makamalak tayo. Si ate din nga, di ba ito ulit? So, ayan nga, nasa aeroplano na kami. So, ang sinakyan ko pala from Kuwait to Dubai kasi meron akong connecting flight. Stopover to Dubai is Emirates. Doon pa ako sa dulo. So, ito na nga, ang ganda ng aeroplano ng Emirates, guys. Sobrang laki ng mga upuan, unlike sa Philippine Airlines. Shout out sa Philippine Airlines. Saan ba tayo? Layo ka? Ang Before hirap ako from Philippines to from Dubai to Philippines at 9 hours. Sobrang sikip ng upuan. So, ito nga, ang Emirates is sobrang ganda. Yun nga lang is limited yung food. So, understood naman yun kasi nga, ayan yung food nila. Understood naman ng mga parang snacks lang kasi nga, parang 2 hours lang yata yung drive from Kuwait to Kaya talaga ako. Dubai. So, ayan, nakarating na kami ng Dubai. Ayan na. At mag-aantay ako ng, actually hindi ako mag-aantay kasi 2 hours lang ang aking flight. Ang aking time na kailangan ko sumakay ulit
papuntang Pilipinas. So, Philippine Airlines ang sasakyan ko, Dubai to Philippines. So, ayan na nga guys. Ayan. At para kaming syunga-syunga dyan na naghahanap kung saan kami pala saan kami pupunta. Ayan. At may mga kasama ako na alam mo yon na salaset kaming lahat dahil ang layo pala guys ng terminal from Emirates to Philippine Airlines. Ayan nga guys, nako, salaset ang iyong lingkod at hindi ko pa alam dyan na naiwan na palang aking bagahe, ang aming bagahe, marami kami. So sa batch ko na yan, almost kami lahat ay naiwanan ang bagahe sa Dubai dahil sa layo ng terminal ng Emirates to Philippine Airlines. So, kailangan pa namin sumakay ng bus and then sumakay ng train papunta doon sa terminal kung saan naroon ang eroplano ng Philippine Airlines or terminal mismo ng Philippine Airlines. So, ayan na nga, hindi namin alam dyan na naiwan na palang aming mga bagahe, guys. So, napaka-hassle. So, na ngayon, lesson learned ko na ayaw ko na talaga sumakay ng gusto ko pag sumakay ako ng Philippine Airlines is dapat mahaba yung oras kasi para yung bagahe mo is maisasama doon sa papunta ng yung Philippines kasi imagine niyo guys 2 hours lang ang pagitan ng flight mo. So ang pagbababa ng mga gamit hindi na maisama yung baggage mo kasi nga nahuli ka 2 hours, masyadong malapit yun kasi ang layo talaga ng terminal nila. So kung ikaw i-transfer yung gamit mo, hindi nila kaya within 2 hours yan. So mas maganda na mag-check-in ka ng maaga. Kahit 2 hours yung yung pagitan mo, mauuna kasi yung gamit na yan eh. Kung maaga ka mag-check-in, mauuna yung gamit mo sa maunang plane din na papuntang Dubai. Parang ganun. Yun lang ang pagkakaalam ko. Kasi yun ang nangyari sa akin, yung pabalik ko ng Pilipinas, inagahan ko ng check-in. Kaya ayun, na kasama ko siya pagbalik ko ng Kuwait na. So yan na nga, naghahanap kami dyan ng terminal niya, sobrang rangka. Ang hirap sa Dubai airport kasi as in, konti yung tao, alam mo yun, yung konti yung staff ng mga ng airlines. Hindi mo alam kung sinong tatanungan mo, kung kanino ka magtatanong. So, usually nung kami nagtatanong sa mga sales lady na may mga Pinoy kasi doon lang ma-approach kanila ng maayos kasi wala ka talaga makitang mga yung mga meron ka makita pero pa isa-isa at mga busy sila. Alam mo yun, yung parang malakad-lakad. Unlike sa ibang airport, meron pang designate na mga kung saan ka pupunta, saan ka dito. Thank you so much. Ewan ko lang kung nagkataon lang or talagang ganun lagi. Kasi first time ko talaga nag-stop over dito. So, yan nga, dahil narag kami at sobrang pagod. Ang ginawa nila is nag-coffee sila. So, wala akong money na Dubai money. Dirhams tawag. Wala kami dirhams sa isang kasama namin dito. So, may dirhams siya. So, ayan, sinabay niya kami ng coffee. So, ayan na nga at ready na kami for boarding. Bakit daw? Ayan, sa dami nang sumasakay sa Philippine Airlines, almost Filipino guys, from Dubai, from every sa anumang panig ng ng Middle East, mayroon Oman, Bahrain, kasi stopover nila dito rin. May Saudi, parang ganyan, may Qatar, kasi dito halos lahat, kasi nakakamura sila, kumbaga cheaper kasi. Ayan na nga, at dito na kami sa loob ng Philippine Airlines airplane. Sobrang laki guys ng Philippine Airlines. So, nakikita nyo is ayan na yung food na. Happy tummy na ulit. Ayan na, lipad na kami na. So, ayun na dahil sa wine na yan ha. Yun na guys yung wine na yan. May nalasing ako. At pagising ko is Pilipinas na. Charot. So, nasa Pinas na tayo guys. Tapos na tayo doon sa immigration at nakalusot tayo ng safe. Charot. Ay, kumuha ako ng trolley kasi ang alam ko is kukunin ko yung baggage ko. So, dito nag-start ang aking rag at stress, guys. Dahil wala akong pagkahi. Naiwan at nagwaldati ako doon sa staff ng Philippine Airlines dahil visit na visit ako. Dahil nandun ang gamit ko, ultimo panty ko, nandun sa loob ng aking bagahe. So, ano ang gagawin? Inis talaga ako. So, alam mo yon, ako ang nakipaglaban si Gabriela Silang.
So, ang ganda-ganda ba ng aura ko diyan, pero hindi niyo alam after that ay nagwala ako doon sa Philippine Airlines, doon sa baggage, na ano complaint. Dahil nawala nga yung bagahe namin, almost lahat kami na na-batch doon. Ay naku talaga. Pinag-antay ka ba naman ng isang oras doon sa baggage counter, eh meron pa akong connecting flight to Iloilo, gano'n. So ayan nga, nagwaldati ako. Ng bagahe ko. So ayan pala, nag-aantay pala ako sa wala diyan guys, kasi wala talaga akong bagahe, as in wala. Wala man lang nagtawag mula doon sa Dubai, no? Na papunta ng ano, na ayun, nawala yung baggage mo, Cordapia, parang ganun. Ayun, inis talaga ako. Ayan, at nag-aantay na lang ako ng flight ko, umuwi na lang ako ng Iloilo na wala akong dala. At pinakancel ko na lang yung mga sumundo sa akin, kasi ano ba naman ang sunduin nila sa akin, wala akong kadala-dala. Katawan ko lang, ultimo panty, wala akong dala. Kasi nga na doon sa baggage ko. So, ang ginawa ko na lang is, kinausap ko yung ano, nagmakaawa ko doon na baka pwede nyo namang ano, ipadala niya agad kasi nandiyan na naman sa Dubai. Nag-complain ako doon sa Iloilo. So, alam mo yun guys, nakakalungkot. Sobrang lungkot at napaka-pangit ng uwi ko na wala kang kadala-dala kahit kapiraso ng tsokolate. Nakakaiyak sa totoo lang. Pero alam mo yung pinatibay ko na lang yung loob ko kasi para makita ko na lang yung mga anak ko at safe ako. Ganon lang. Nakauwi ako ng safe. Pero sa totoo lang, ang pangit talaga ng pakiramdam na wala kang maidala sa mga anak mo. Kahit sabihin pa nila na okay lang yan, mama, kasi importante na dito ka. Pero pangit pa din sa pakiramdam ng isang ina na wala kang dala. So, yan ang after 3 days naman, nakuha ko siya. Thankfully naman, at after 3 days, at ano ko talaga yung mga yung staff ng Philippine Airlines at maganda naman kasi accommodating naman yung taga Iloilo. At ayan nga guys, thankful naman ako at nakuha na ang aking bagahe bago pa ang graduation ng aking anak kasi nandyan sa loob ang kanyang mga gagamitin pa, yung polo shirt, pati yung gagamitin ko kasi nga wala nga ako kahit panty, wala nga, di ba? Bumili lang ako ng panty. Ayan, kinuha na nga naman after 2 days sa sa airport ng Iloilo at sobrang thankful ako sa PAL na taga Iloilo kasi accommodating at pinabilis nila na makarating aking bagahe kasi sinabi ko talaga na gagamitin pa yan sa graduation at yun lang talaga ang purpose ko kaya ako umuwi. Sa nangyari pa ganito, kaya hanggang ngayon talaga parang hindi pa rin natanggal yung inis ko ba. Hindi ko talaga pwedeng ulitin na yun. Ayoko na talaga maulit yun na wala akong dala pag-uwi. So ayan na nga, pauwi na kami galing ng airport. So ayan na, parang ito na yung pinaka-final kong uwi kasi ito naman yung dala kong chocolates at ang loob ng baggage ko. Kaya yun na, wala na excitement, pero okay lang kasi nga importante safe ang aking pagkain na nakauwi. Thank you sa Iloilo branch ng Philippine Airlines. Sobrang ang bait niya, si Mama Nana ba yun? Hindi ko lang masyadong matandaan. So, ayan na nga. At yan, nagpicture-picture ng aking anak. Tuwang-tuwa na siya kasi nandyan yung chocolate sa loob. ba? Diba? Ayan lang. Ayan lang ang aking experience sa pag-uwi ko ng Pilipinas na sobrang traumatic kasi nga naiwan ang aking bagahe. Yun lang, babush!